Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Lunes, December 1, 2025. Sa kasalukuyan at ayon sa pag-asa, yung trough or extension ng Bagyong Koto o dating si Bagyong Verbena na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin na nakakaapekto sa may Kalayaan Islands. Dahil dito ay asahan pa rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang nakakaapekto sa may extreme northern Luzon. Dahil dito ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang mga pagulan. Easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil dito ay asahan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Habang sa Visayas at Mindanao ay asahan naman yung generally fair weather condition, mainit at malinsangan na panahon sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon o gabi ay asahan naman yung mataas na tsansa ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Samantala may panibagong low pressure area na binabantayan ngayon sa may silangan ng ating bansa at tinawag itong Invest 93W. Ito ay inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw kung sakaling hindi ito malulusaw. Base naman sa pinaka-latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng Pag-asa, posibleng may mabuong sama ng panahon sa may silangang bahagi ng ating bansa sa susunod na linggo na inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility na may low to moderate chance na maging isang ganap na bagyo. Base sa forecast track, inaasahan na tatawid ito ng Northern Mindanao, Visayas o Southern Luzon area. May kalayuan pa ito kaya naman maaari pa tayong makapaghanda sakaling matuloy ito. Para sa magiging development ng nasabing low pressure area, patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, dahil nga sa epekto nitong trough or extension ng Bagyong Koto na dating si Bagyong Verbena, asahan sa Kalayaan Islands ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa may Batanes at Babuyan Islands ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang mga pagulan. Dulot naman yan ng northeast monsoon. Habang sa may Visayas, Mindanao at nalalabing bahagi pa ng Palawan ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot naman ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na yung mga papalawat sa may seaboards ng Palawan at Northern Luzon, dahil inaasahan yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa, ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. Keep safe everyone.